Nagkukumahog ngayon ang mga scientist at mga eksperto sa buong mundo para makahanap ng gamot pangontra sa COVID-19. Pero sa isang bayan sa Leyte, may manggagamot na ang inaalok dugo ng kobra. Dito sa Pilipinas, hindi raw kakailanganin ng lalaking ito ng kahit na anong instrumento para mapaamo ang makamandag na samar kobra. Katunayan, mistulang kinakausap lang niya ito o binubulungan. Amon na yun. At ang ahas, sunod-sunuran na sa kanyang bawat kumpas. Walang katakot-takot niyang hinawakan ito at isinabit pa sa balikat. Pero ang talagang kahindik-hindik, nagpakagat pa siya sa labi. At isinubo pa ang ulo nito. Siya si Danny Sebial, ang binansagang senpai o teacher, si Cobra Master. Dito sa liblib na purok sa Barangay Concepcion sa Hilongos, Leyte, nakatira si Danny o Danny Cobra sa kanyang mga kapitbahay. Nadatnan ng aming team ang kumpulan na ng mga tao sa tapat ng kanyang bahay. Nakahanda na rin pati ang makakasama niya sa kanyang performance, ang kaibigan daw niyang ahas. Una na riyan ang samar cobra na ito na nakasilid pa sa aquarium. Dinasalan muna ito ni Danny. Mabilis namang pumosisyon ang cobra na parang aatake. Pero nung itinaas ni Danny ang kanyang kamay, sa kalagitnaan ng pagpapakitang gilas ni Danny, laking gulat ng lahat nung bigla siyang nagpakagat sa labi at daliri. Ako tambalan sa pulong ni Jesus. Walang gumapang na kahit anong takot sa mukha ni Danny. Sa halip, sinipsip lang niya ang dugo at hinalikan ang prayer book na may mukha ni Hesukristo. Itinuloy niyang pagtatanghal na para bang hindi nalalagay sa alanganin ang kanyang buhay. Ang mga manonood, imbes na matakot o manghilakbot, nagpalakpakan pa. Pero hindi pa rito nagtatapos ang palabas. Sunod niyang inilabas ang isa pang sawa. Pinagsabong niya ito. Sabay na isinabit sa kanyang leeg. At ipinasok pa sa kanyang damit. Tila wala nga sa bokabularyo ni Danny ang salitang kaba o nervyos. At hindi pa pala ito ang final act. Ang talaga raw highlight ng kanyang performance, ang pagkumpol at pagbilog ng samar cobra at ng sawa. Tulad ng madalas na nasasabi, siguraduhin walang ahas sa inyong tahanan at samahan. Pero si Danny, ahas ang katuwang sa buhay. Hiwalay na sa asawa at ang kanyang mga anak, may sarili na ring mga buhay. Nauna na palang may viral video si Danny kasama ang isang ahas na nakawala na pala. Huli ko, magbalik siya wild, pero paano na ako nagbinom? Tuwaron, piskaon, murag tubig, mugawas, anak naman na sa ibuga. Mamutoy mo inject sa yalwer na gamay nga, kuan, mutoy mulason, musubay sa nerve. Para masiguro na hindi na makakawala ang iba pa niyang mga ahas, ang aquarium at kaldero kung saan nakasilid ang cobra at ang sawa may harang na.
Isang beses kada linggo kung pakainin ni Danny ang cobra ng hiniwang manok na nakatuhog sa stick. Kapag napasubo na niya ang karne sa ahas, hinahagod niya ang katawan nito para daw mas mabilis na matunaw ng ahas ang kinain nitong karne. Isang beses sa linggo, yan, pagkainan ko na sila. Pero katawan ng mga isang buwan. Pero ang sikreto raw talaga ni Danny kung bakit napapaamo niya ang mga ahas. Meron daw kasi siyang kakayahan na makipag-usap sa mga ito. Pwede siyang tawaging snake whisperer. Sa Bisaya pa, dili ka makapaak, ikaw has kay satanas ka. Binuhi ka sa satanas. Ang natatanging kakayahan ni Danny nagsimula raw sa isang panaginip. Magising ka, bukas, tumingin ka sa tanawang adlaw, ug upat ka oras. Magamot ka na, magpakagat ka sa imong mouth, wait, papaak, o sa kadila. Simula raw noon, hindi lang niya nakakausap ang mga ahas, nakapanggagamot din siya. Yung nakagat ng og hipon, yung ganyan, dito'y kinagat. Tapos tinakbo ko sa kanya. Sa awa naman Diyos, gumaling naman siya. Naabutan ng aming team si Elena at ang kanyang anak na si Devi Ann na nagtungo sa bahay ni Danny. Nakagat daw kasi ng aso si Devi Ann. Sanayan na namin sa kanya eh. Gumagamot ng mga mala, mga nakagat ng aso, ahas. Matapos ang humigit kumulang 10 minuto, natapos na ang di manoy panggagamot ni Danny sa bata. Base sa nalalaman na siyensya, hindi ito kayang gamutin ng mga pinapahid. Magpunta agad sa ospital o animal bite center para magpaturok ng immunoglobulin at bakuna laban sa rabies. Yun ang aming nire-recommendang treatment o gamot bilang veterinarian. Ayon kay Dr. Clavicillas, malaki ang posibilidad na napapasunod ni Danny ang ahas dahil pamilyar na ang mga ito sa kanyang amoy. Yung dila nila, kinukuha yung mga chemical o particle sa hangin, dinadala sa utak nila kung anong klaseng chemical yung nakuha nila. Ngayon, pagka lagi silang hinahawakan ng kanilang owner o ng snake charmer, maaaring ganun din kasi naglalabas din tayo ng sarili nating amoy. Napakadelikado raw ng stunts na ginagawa ni Danny, hindi lang para sa kanya at sa mga nanonood, kundi pati na rin sa ahas. Anytime, pwede pa rin magbago yung mood ng ahas. So, pwede pa rin siyang kagatin. Kahit na ilang taon mo na siyang alaga, kahit araw-araw mo siyang hinahawakan, essentially wild pa din yun. Mapait yun ang cobra pag nahalagaan mo ang isang taon. Di na mayo buhaton nila kay wala man sila pulong para pagpakalma sa ahas nga di na kalalaban. Eh sabi ko, huwag ka papulot yan. Hindi ko katulad. Ito pag nakagata, natutuklaw ka dyan, patay ka. Kung makipagpatintero siya sa peligro, ganun na lang. Kumpiyansang-kumpiyansa sa kanyang abilidad. Pero wag na wag itong gagayahin, mga bata, dahil iilang nilalang lang ang nakakakaya nito. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.